maganda at mapag-alang araw po sa ating lahat. Bilang pagtatapos sa pagdiriwang ng buwan ng turismo at ng buwan ng sining at likha, ang pagtataas ng watawat ay pangungunahan ng aming kagawaran. Ang kagawaran ng turismo, kultura at sining ng Maynila o ang Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Upang formal na pasimulan ang ating programa, ang lahat po ay inaanyayahang makitahagi sa pag-awit ng lupang hinirang na pamumunuan sa ating binibining Sharon Quintero sa saling ng tugtog ng Banda ng Maynila. Susundan naman ito ng isang maikling panalangin. Ang panunumpa ng katapatan sa watawat ay bibigyasin ni Ginoong Jose Maria Belmonte at ang pag-awit ng himno ng Maynila na muling pamumunuan ni binibining Sharon Quintero at ng Banda ng Maynila. Ang panata sa Bagong Pilipinas ay pamumunuan sa atin ni Ginoong Christian Navarro na agad susundan ng himno ng Bagong Pilipinas. Nakalapat sa flight pack. Tayo damhin ang presensya ng ating Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa araw na ito, sapagkat kami ay pinahintulutan ng makarating ng ligtas na lugar na ito, kung saan ay aming isasagawa ang makabuluhang pagtitipon sa pamamagitan ng seremonya ng pagtataas ng watawat. Salamat po sa lahat ng biyayang aming natatanggap mula sa iyo, at kami po ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, nagabayan at patnubayan kami sa lahat ng aming gawain, na ang lahat ng ito ay laging naayon sa iyong kalooban. Patawarin kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Basbasan mo po kami, mahal naming Diyos, at ang lahat ng lingkod-bayan na pamahalaang lingsood ng Maynila. Higit lalo ang aming Ama, sa katauhan ni Mayor Isko Moreno, nabigyan mo po siya ng magandang kalusugan at mainam na kaisipan upang lalo niya pang mapagtibayo ang kanyang magandang adhikain na mabigyan ng maayos at mapayapang lungsod ang Maynila. At para na rin sa kapakanan ng lahat ng mga batang Maynila. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at ng aming inang si Maria. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpaan ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katurungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa
aking kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Galing niya. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, ialay ko ang aking talino, kasanayan, at sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilaw ako sa mga adhikari ng pamahalaan dahil ang kaunlaran hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangalagaan ko ang kalangan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakarami, patakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Boses niya, pang announcer. Yung boses lang yun. Isa sa isa. Pakala mo, announcer. Dahil sa ito'y kinakailangan, tayo lang magtulong-tulong, nakauwi na rin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito'y kinakailangan, tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Parang wala si Panahon na ng pagbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng paginawa tayo. Ang malapit natin sa mundo ating mamalas, ang bagong Pilipino, bagong Pilipino. Ng pagbabago, tanggalin natin ang sariling atin, at yan na lang nauulit. Dahil sa iba sa atin ang magaling. Panahon na ng pagbabago, at magmula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Ay walang ihandog natin sa bayan. Bilang ulit na napatunayan ng Pilipino ang husay at lakas, kagandahan at talento, at ang pagpapalik sa hangganin ng oras, ang bagong Pilipino, bagong Pilipino. Buhay natin ay gawin yan ang maliwalas. Walang iyan, magandang bukas, pagbubuhay ng bagong Sa pagkakataong ito, upang magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita ngayong umaga, ang Officer in Charge ng Kagawaran ng Turismo, Kultura at Sining ng Maynila, Binibining Cristal L. Bagatsing. Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chief Atienza, sa ating mga kasamang mga konsehal na nandito, department heads, my fellow workers in government, on behalf of the DTCAM family, isang magandang araw po sa ating lahat at
Happy Tourism and Creative Industries Month. Sa unang 3 months of Yorme's administration, we cannot deny the fact na ramdam natin ang pagbabago with 24/7 governance that is easily accessible to the people of Manila. Factors why gradually bumabalik ang sigla ng turismo sa Maynila. May tiwala sa gobyerno, hindi lamang sa mga Manilenyo, but also ang iba pang lugar sa bansa, maging ang mga foreign countries. Ilan po sa ating mga accomplishments. Since we started noong July 1, we have received a number of officials both internationally and locally. 41 dignitaries that includes ambassadors, chiefs of mission, and other diplomats. 217 participants and counting for benchmarking visits that include municipal mayors and other local government officials. Lahat po sila interesado sa storya ng ating lungsod. Numerous cultural and tourism events, and to break down, 5 cultural events, 8 religious events, 3 commemorative and historical events, 4 groundbreaking and inaugural events, 3 special events for a total of 23 events and counting. We also strengthened collaborations with barangays through capacity building of our 896 barangay tourism officers, kung saan hiningi natin ang tulong nila sa pagmamap ng history at kultura na nakalakayan nila sa kanilang barangay. We also did tourism branding initiatives with the city's tourism stakeholders. Kasabay ng mga ito ay patuloy nating pagtitibay ang competitiveness level ng ating tourism-related establishments through the implementation of the Manila Tourism Code. This ensures that our services, standards, and experiences remain world-class and proudly reflect our city's character. Lalo din natin pinagtibay ang relationships natin with other agencies tulad ng Department of Tourism, the Intramuros Administration, the National Commission for Culture and Arts, National Parks Development Committee, at Department of Human Settlements and Urban Development through the Pasig River Esplanade. Ang pag-uunlad ng isang lungsod or bansa ay nasa turismo. Lahat tayong Manilenyo ay may ambag dito. These efforts are aligned with our commitment to strengthen and showcase the 8 tourism hubs of the city. Each one a gateway to Manila's diverse stories, talents, and communities. Noong nakaraang September 13, we held the first Kalesa Parade in partnership with the Intramuros Administration and various institutions located in Intramuros. The municipality of Liliu, Laguna, also partnered with us for Liliu on-the-go products, where only 7 vendors, and they were able to sell 1,641 pairs of footwear in 3 days na umuulan pa po. And we look ahead. We are excited to explore new frontiers like the Halal Town in Quiapo na hindi lang magiging culinary destination but a cultural affirmation that honors our Muslim brothers and sisters. Kasama din po ang Dangwa na flower capital ng Manila, a blooming symbol of beauty, livelihood, and local pride. And a special shout out to the hardworking women and men of DT Camp. And our always ready, umulan man o umaraw, Manila City Band. Kaway-kaway naman po kayo dyan. Sila po ang nasa likod ng bawat event. Sa bawat proyekto, bawat pagdiriwang, bawat kwento, isa lang ang layunin. Ang muling pagyakap sa Maynila bilang ating, not just a city of history, but a city of memorable experiences, dreams, and identity. Manila,
My Manila. A simple phrase, but says so much because everyone has a stake in Manila. Lahat naman po sa isang punto ng buhay nila ay nagkaroon ng memories sa Manila. So please share your story. Ano po ba ang kwentong Maynila ninyo? At bilang pagtatapos ng buwan ng turismo and creative industries, mayroon tayong mga kaunting pampagod vibes. May libreng pakain para po yan sa lahat ating mga masisipag na office mates dito sa City Hall of Manila. We have several sponsors who would like to share their support for free. Salamat sa inyong hirap at pagod para sa ating lungsod and for everyone doing their part to heed the call of our dear Mayor to make Manila great again. Mula sa puso ng Kukupan, kasama ng kanilang mga executives, Gino Rodriguez, Bryce Justin Godfrey, Joy De Villa, Vida Rodriguez, Krista Butalid, Marjorie Indencio, at Don Benitos, kasama si Attorney Carlo Benito Cruz na ang kanilang brand ambassador at proud batang Blumentritt, Mr. Alvin Torno, at ang Coffee Heritage Project and SGD Coffee, PLDT through AQA Advertising, Leona Esparas, Crystal Paras, Rodalyn Elipo, and Melvin. Lahat po yan ay pwede natin kunin pagkatapos ng ating planning. At sa puntong ito, buong galang ko po na ibinibigay sa inyo ang haligi ng ating lungsod. Ang taong patuloy na nagbibigay direksyon, inspirasyon at malasakit sa bawat Manileño. Ladies and gentlemen, let us welcome the Honorable Mayor of Manila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you very much. Palakpakan natin, Director Crystal Garcia. Good morning! Good morning! Oh, may libreng chicha ngayon. Pero sa ating mga sponsor, thank you very much. Sa ating mga kapwa-kawani, sa ating Vice Mayor, mga konsehal, at mga department head, sa inyong lahat, magandang umaga. Isang linggong nakalipas sa atin, noong nakaraang linggo. Very challenging week for the city of Manila, but we recovered. Salamat sa mga kawani ng DPS. Sa mga kawani ng engineering at kay Boysen. Palakpakan natin si Boysen para maawa si Davis. We try to recover as much as we can, as fast as we can, while the people of Manila is asleep after that incident. Your co-employees working 10 p.m. and after a certain group at 10 p.m. by 2 a.m. here comes another group of employees until from 3 a.m. until 12 noon, just to bring back certain level of maliwalas ang ating lungsod. You know, tourism month in a few hours will end. That's like what Crystal Bagachina said. You know, why we Manilans, we as Manilans, should continue to invite others, to welcome them to Manila because there is a lot of story to tell among Filipinos, not Manileños. One way or another, they have experience in the city of Manila. They have a story to tell and their experiences and relationship to the capital of the country. At ito'y pwedeng maging puhunan lagi ng Manila. Yes, Manila is old,
but it has a lot of history and story. While it is old, but we can make it pleasant. Maliwalas ang ating lungsod at panatag ang pamumuhay. So kaya ako'y hindi magsasawang manawagan sa mga dumadako sa Maynila. Sana naman pag sila'y pupunta rito, huwag naman nilang sisirain yung mga munti nating pinupundar na para maging maliwalas at maayos sa paningin at pakiramdam ang ating minamahal na lungsod. At kayo, welcome sa Maynila. In fact, to add to the long list of what we have done together through the leadership of DTCAM, by October 10, the people of Mindanao again will visit the city of Manila to sell their goods here. As you have heard about the Liliw incident, can you imagine 1,000 pairs of shoes? They were given opportunity here in Manila, and the same feelings that most of Filipino, they go to Manila because Manila is the land of opportunity. Nagpunta yan mga dito. Nanay ko, from Samar, nagpakasakali sa Maynila, nauwing kasambahay sa isang pamilyang abogado sa District 2. Tatay ko, from Antique, pumunta ng Maynila. I think everyone has a story to tell that ang Maynila ay nagbibigay ng pagkakataon kanino man, sino man, taga Maynila man o hindi. Last night, we have given opportunity to Barangay Coronay, a silent street full of activities, selling their goods, practicing their skills and talent. 2 weeks ago, in Campa de los Reyes, like now, katulad ng Tondo, Sogbo. Everyone has a story to tell, sort of saying. Kaya sa inyong lahat na naparito, ano na tayo, in a matter of few hours, October na. 2 days, no? 2 days na lang, October na. Himig Pasko na. Ang tanong, may pamasko ba kayo? Paul, baka naman. Basta, steady muna kayo sa Gedli. Kayo mag-alala. I'll do my best with the City Treasurer's Office and the City Assessor's Office, the Business Permit Office. Anyway, we will report to you in a matter of few days with regard to what transpired, what we have achieved, and our failure within 100 days period of our administration. But for now, I'm happy and proud to each and every one of you. At the rate we're going, mukhang makakaalpas tayo. Kaya uulitin ko, yung Lunes, buong kababaang loob, ako'y nakikisuyo sa inyo na pagbutihan ninyo ang inyong mga kanya-kanyang obligasyon sa City Hall at sa mamamayan. Galingan ninyo. Kailangan ko ba? Sapagkat hindi ko naman ito magagawang mag-isa lamang. Everyone has its purpose and function. Nakita ninyo ang sigla ng paghahanap buhay sa Maynila. Konting linis lang, konting kuskus lang, kumikinang na muli ang Maynila. Kaya sana magtuloy-tuloy na mag-alab ang bawat damdamin, puso't isipan ninyo na tayo'y maglingkod ng tapat sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Napakahirap. Marami sa inyo dyan, at the back of your mind, naiinis, nanggigigil,
sa nangyayari sa ating bansa. Ako na may masasabi ko sa inyo, hayaan nyo sila. Habang sila'y naghahabulan, tayo hinahabol natin ang pagkakataon para itaguyod ang lungsod ng Maynila. But fair warning to them, you will never be allowed to do such thing in Manila. And to share it to you from zero, from nothing. There's so many talks, maraming mga chuchuwariwak, maraming idea, maraming komento, but your city government created an effort, legally went after them, and it produces good result. As we speak, from zero, we have received 135 million pesos from contractor's tax ng mga project ng DPWH na yan at national government. Results matter. I always believe in that. There is point A, there is point B. I will never ask what will transpire between point A to point B. What matters most is point B. Results matter. And that kind of money that we kailangan natin ay siya naman namin sisinupin na matugunan ang pang-araw-araw nating tustusin sa ating pagpapatakbo bilang pamahalaan at the same time pag-deliver ng mga kakailanganin ng ating mamamayan. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Malapit na. Malapit na 13 month. Malapit na Christmas bonus. Dami kami kinukwenta ni Paul eh. May balita ko, meron pa daw yung medical Joyce. Steady lang kayo sa Gedli. Chill lang kayo. I'll do my best with the help of our Vice Mayor, our councilors, and the department head. Ipilitin kong maging masinop, mainam. Wala tayong gagasusin ng walang kapararakan. Lahat ng gagasusin natin, although hand to mouth tayo, pero lahat ng gagasusin natin ay kapakinabangan ng taong bayan at kapakinabangan ng empleyado ng siyudad ng Manila. Again, to our guests, thank you very much for coming to Manila. Welcome kayo lagi sa Manila. Sana lahat katulad ng DTCAM employees, magaling ang boses. Para kayong lahat mga awit. Boses commentator sa radyo. I'm really proud and happy. Congratulations sa inyong lahat. Again, palakpakan natin ang DTCAM. So muli, mga kapwa ko lingkod bayan, tulungan ninyo ako. Kailangan ko ng tulong nyo. Maglingkod tayo ng tapat, mainam, at episyente sa ating mga mamamayan. Mag-iingat kayo ngayong linggo. Mukhang na-delay ang bagyo. Mukhang ngayon palang paparating. But be that as it may, I ask God to keep you, to keep everyone safe and healthy and productive for this week. Good luck. Yawa ang Diyos. Yawa ang Diyos. Mga karaos tayo. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain naman kayo ng Manila! God first. Thank you. Love you, Mayor!